Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay Alden Richards, may masaya at malungkot na balitang hatid. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz up. Of course, before anything else, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit Katden fans, no? Lahat po ng mga nagmamahal kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo ng legit. Maraming salamat po. Isa sa mga good news na hatid ni Mr. Alden Richards kung saan natanong nga itong si Representative Rowena Guanzon na kung bibigyan pa rin ba ng chance itong si Alden Richards na mag-judge dito po sa Miss Universe Philippines again. Kasi matatandaan po ninyo na ilang beses at sunod-sunod nga na si Mr. Alden talaga yung pinipili na mag-judge dito po sa nasabing coronation night ng MU 2023, tapos sunod 2024, and then ngayong 2025. Pero ito nga no, dahil kinumpirma po ni Representative Rowena Guanzon na kahit po talagang ang dami po mga bashers ni Alden during that time, ay pinipili pa rin nila si Alden Richards bilang isa sa major or pinaka-host dito po sa Miss Universe Philippines. Kaya naman, yung mga pasigaw-sigaw ni Alden na isa rin sa mga nagustuhan at talagang bentang-benta kay Miss Catherine Bernardo ay mapapanood na naman natin this year 2025. Kaya naman, this is really a good news for them dahil at least, diba, kahit ganun po yung mga feedback sa kanya, still pinagkakatiwalaan pa rin po siya na mag-host dito po sa prestigious event ng Pilipinas na dito po sa Miss Universe Philippines 2025. Inaasahan din nga ng ilan na sana nga si Miss Catherine Bernardo ang isa sa mga judge sa nasabing patimpalak dito po sa Miss Universe Coronation Night. Pero aside from being one of the top host dito sa Miss U, ay napapabalita rin, ano, dahil ang dami po talaga nakapapansin na itong si Alden Richards ay parang tila baga gusto talagang pabagsakin ng ilang mga netizen, ilang mga bashers, ano, dahil according po dito, sabi niya, naawa daw siya na naririnig na meron nagsasalita ng masakit laban kay Alden Richards. At si Alden kasi isa sa mga magalang at marespeto ng tao na nakilala ko at parang nga too sweet to be true. Sana naman makita ng lahat ang mga kabutihan ni Alden para malaman nilang gaano kabait at kasweet na tao si Alden. Actually, parang sa ang pinaka ano lang dyan, explanation dyan, ba't maraming basher si Alden? Kasi relevant, kasi sikat, diba? Pag sikat ka kasi talagang hindi mawawala. Sabi nga po ng isang kasabihan that even the kindest person in the universe ay meron pong bashers. Ganun po talaga. Isa lang naman yung pakiusap ng lahat na sana daw makita ng lahat ang mga kabutihan ni Alden para malaman nila kung gaano kabait at kasweet na tao si Alden. Buti na lang at may mga taong loyal talaga kay Alden. Kawawa naman kung walang tao sa tabi niya, sa Alden, sa mga panahong merong hindi nakakaintindi sa kanya. Kahit nga pangaalam natin you can never put a good man down, mahirap pa rin walang sandalan si Alden. No worry Alden, kahit ano pang gawin nila, basta't alam mo ang totoo, hindi ka nila maidadapa. Kasi nga naman sobra at grabe po yung mga pambabash na nararanasan po ni Alden Richards ngayon. Hindi po mo talaga parang kapag ordinaryo lang yung katatagan nito ni Alden, mag-quit na to sa showbiz mula pa noon, no? Doon pa lang po sa kanyang gender identity. Grabe po yung pangungot niya sa kanya. Tapos, lumabas pa yung mga girls na sinasabing pinaasa ni Alden Richards. Kaya talagang grabe po yung paninira at talagang demolition job dito kay Alden. Dahil nga, isa lang po ang kasagutan, dahil sikat siya. Dahil kilala siya sa showbiz. Ang isang artista na hindi na pinag-uusapan sa showbiz, which means wala nang ningning yon, wala nang kasikatan yon, wala nang wala nang spark yun sa showbiz. Kaya naman na si Alden, pinagpapasalamat niya pa rin na kahit ganun nga yung mga lumalabas na balita, but still, alam niya sa sarili niya that he's doing his job well, and alam niya na hindi naman masusukat ng yung pagkatao niya sa mga sinasabi ng ibang tao. Yun po lagi yung sinasabi niya. Yun din po yung sinasabi ni Miss Catherine Bernardo whenever nakakarinig siya ng mga hindi kagandahan ng mga salita towards the bashers, wala sa bashers, Tama naman, you cannot, hindi niyo po
hindi pwedeng ma-define ng isang pagkatao natin dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. So, dahil dyan, harito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Mainit-init ang mga komento ng netizen. Unahin po natin ang isang komento mula kay AJD. OG Diaz most recent vlog confirmed daw reliable source ni OG na Catherine and Mayor Mark Alcala are in relationship at alam daw ng close friend ni Kat pati family ng Mayor. Alam, hindi pa daw ina-announce sa public dahil may election coming up. Ayaw ng Mayor isipin ng tao na ginagamit niya si Kat. Sad ako. Kung totoong si Kat ay in relationship with Mayor Mark, I wanted Kat and Alden to become a couple in real life because I think they are perfect match. But of course, it is Catherine's decision, not the fans. Kung si Mayor Mark, kung gustong boyfriend niya, may sighting daw si Catherine and Guy, matangkad daw, boarding Cebu Pacific Airline, heading to Palawan, naka-face mask, akala at si DJ, pero baka nga si Mayor Mark daw yon dahil DJ daw naka-lock in taping. Ha? Sige nga, hanapin nga natin yan. Tingnan nga natin kung totoo talagang nasa Palawan ngayon si Miss Catherine. Sabi niya, why not? Watch mo yung video ni OG Diaz, Miss Stars. Based sa source talaga niya, sila talaga ni Alcala. Well, sa club kay Alden, napahiya yung tao. Alam naman ni Catherine na trip siya ni Alden, kaso may iba palang trip si Catherine. So, tulad ng sinasabi ko sa inyo, diba, na ano man ang maging desisyon ni Miss Catherine, buhay niya yan eh. Tayo naman, umasa tayo na gusto natin silang dalawa magkatuluyan kasi perfect match nga sila. Sabi ni Jade, Miss Dars, kung totoo na sila, Kat at Mark Alcala, na tingin ko, pareho lang yung ex niyan si Daniel. Babaero, hay nako, mukhang pagdating sa love life, hindi matalino si Catherine. Sayang, akala ko pa naman si Alden na para kay Kat, nakakasad naman. Yun, marami talagang nasasad. Dun, ang pinapoint out ko lang, kapag sinasabi kasi ni Mr. OG Diaz yan, lagi yan sinasabi, ito hindi naman na sa kinukumpirma ko, ha? Ganun siya magsalita. Parang laging merong ganung, parang hindi siya confirm, pero sinasabi niyang confirm, ewan, sabi ni Miss Cynthia, totoo ba to Miss Dars? Parang nakaka-depress naman na loyal na Kat din pa naman kami, tapos may issue naman pala si Kat, at may boyfriend na sila ni Mayor Alcala. Sabi ni Gloriosa, hey, Miss, wag mong pagbantaan si Catherine, hindi niya type si Mayor mo dahil and sabi ni Miss Sabina, huwag kayong magpa-apekto sa mga chismoso at chismosa, hindi nagpapahalata si Tisoy at si Kat na sila na, kasi pag nalaman na sila na, ay pilit silang pag-iwalay, lalong sisirain nila si Kat at Alden. Naigi yung malamang nakakaalam sa kanilang relasyon, kundi silang dalawa at yung mga malalapit at laging kasama nila araw-araw. Malay natin, pagdating ng tamang desisyon nila, malalaman natin na sila pala ay ikakasal na. Ayan, this is really a good comment for us, no? Parang pinapalakas ni Mami Sabina yung kalooban natin. Well, in fact, sa totoo lang ha, kung ako lang po ang tatanungin, is hindi pa naman, hindi talaga 100% sure pa na meron ng Mark at Miss Catherine Bernardo, diba? Another one, sabi ni G, girlfriend ni Alcala yan si Ashley, nag-guest sila dati sa Itbulaga. Ngayon, break na si Mika at ngayon girlfriend niya, mahilig siya sa showbiz. Ngayon, mag-isip si Kat, baka gamitin siya. Kasi si Kat, good catch na si Alden, mas mabait at masipag at loyal. Ayan, kung pwede nga lang natin diktahan ang puso ni Catherine, why not, diba? Yun naman po yung gusto natin mangyari, sila dalawa talaga ang maging endgame. Pero just the same, it's Catherine's decision matters. Yun po yung lagi nating tatandaan, na kahit na ano pa mang mangyari is hindi natin pwedeng panghimasukan yung magiging desisyon niya. And of course, Mr. Renato Hosayan, sabi niya, once for all, the said mayor doesn't seem affected sa issue. Sana gamitin tong pagkakataon sa mga kalaban ni mayor para ilaglag si mayor na babaero at user-friendly. Parang isang computer. Sobrang user-friendly, kaskasura, bad trip, same old issue, nothing's new. Which is true, diba? Parang, actually po, according to, his ex, magaling pong mayor yan, kaso hindi ko po alam kung
in terms of relationship, magaling din siya. Sabi ni Miss Wilma, alam mo Miss Tarets, palagay ko, hindi papatulan ni Kat yung mayor na yan, matalino siya, kaya palagay ko, hindi niya ipagpapalit si Alden. Palagay ko lang yun na Miss Tarets, basta Kat din ako. And sabi ni Miss Juliet, ang alam ko, Catherine and Alden are very much in love to each other, Miss Tarets. Yun na yun si Mark mo. Walang effect yan kay Kat. Solid Kat din forever. Ito, God bless. Ayan. Thank you, Ma'am Shi Juliet Sambalon. And I know na sana nga no, ganun po yung kaisipan ni Miss Catherine Bernardo, hindi natin alam. Sabi naman po ni Miss Melina Tamisin, OMG, laking gwapo ni Alden kay Alcala. Never ever Kat will choose na babaero. Kat loves Alden's too much. And sabi ni Ma'am Chi Norma, thank you Miss Tarek sa mga updates sa Kat din palagi. Ayan. Salamat Ma'am Chi sa inyo pong comments ha, at maraming salamat po sa lagi po ninyong pagsubaybay sa mga updates natin. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone!